Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ang mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. At maraming salamat po. Sumayin nyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod. 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao sa ulo ng ating mga balita. Sa Pool Sabado. NCRPO nakaalerto na para sa SONA 2026. Philippine National Police nilinaw na walang ipinatutupad na nationwide gun ban. Sa Pool Sabado. Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez bumuelta sa report ng Bureau of Immigration na nagtangka itong umalis ng bansa. Sa Pool Sabado. Panibagong round ng oil price hike asahan sa huling linggo ng buwan ng Hunyo. Sa Pool Sabado. Bagyong Quiapo nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, ayon po yan sa Pag-asa. Sa Pool Sabado. At delivery rider patay matapos masagasaan ng pick-up sa Pasay City. Sa Pool Sabado. Yan o ang ating headline sa ating programang Sapul Sabado. Ako po ang inyong makakasama sa isang oras na balitaan. Ito po si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa Pool Sabado. Sa detalye ho ng ating mga balita, walang nakikitang seryosong banta sa seguridad ang Philippine National Police. Ilang araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngunit ayon ho kay PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Reyco, nananatiling nakaalerto ang buong hanay at handa silang umaksyon sa anumang intel information na matatanggap nila bago o sa mismong araw ng SONA. Git ni Ko, bukod sa PNP Command Center na ipupwesto malapit sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City, magkakaroon din ng isa pang monitoring center na mag-ooperate naman mula sa Police Headquarters sa Camp Crame. Nakahanda rin aniya ang pulisya na mag-deploy ng karagdagang mga tauhan sakaling ituloy ng Iglesia ni Cristo ang ikakasang pagtitipon kasabay ng SONA ng Pangulo. Sa ngayon, wala pang natatanggap na kumpirmasyon ng PNP mula sa church leaders kung tuloy o hindi ang naturang aktibidad. Sa Pool Sabado. Kaugnay ho ng balitang yan, naka-full alert na ang National Capital Region Police Office o NCRPO simula kahapon para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaugnay nito, sisimulan na rin na pagde-deploy ng nasa higit 21,000 na kapulisan na itinalaga para sa security operations. Bukod sa mga ipakakalat na polis, mayroon ding 3,000 standby personnel mula sa Police Regional Office 2. Gayun din sa Calabarzon at Police Regional Office 5. Kabilang sa tututukan ng pulisya ang pagbabantay sa Batasang Pambansa Complex, mga pangunahing kalsada, transport terminals, border control points, mga itinalagang rally zone at iba pang kritikal na mga lugar sa Metro Manila. Bilang karagdagang puwersa, nagtalaga rin ng aabot sa higit 11,000 miyembro ng Civil Disturbance Management para matiyak na maayos na mababantayan ang mga isasagawang kilos protesta. Sa Pool Sabado. Kaugnay pa rin ang balitang yan, nilinaw naman ng Philippine National Police na walang ipatutupad na nationwide gun ban kasabay yan ng ikalamang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa araw ng Lunes. Ayon sa PNP, wala silang inilalabas na direktiba hinggil sa nationwide gun ban, ngunit mananatili umanong epektibo ang local ordinances, umiiral na batas at iba pang security protocols bilang bahagi ng SONA. Mahigpit umanong ipatutupad ng PNP ang restrictions sa pagbibitbit ng baril at iba pang deadly weapons na maaari lamang dalhin sa mga otorisadong lugar. Tiniyak naman ng kapulisan ng pagpapanatili ng kaayusan sa ikalamang SONA ng Pangulo at pagrespeto sa karapatan ng publiko. Sa Pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, hinirit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Bureau of Immigration na bawiin at humingi ng paumanhin sa umano'y walang basihang pahayag. Tungkol po yan sa tangkang pag-alis umano ng mambabatas sa bansa sa kabila ng travel restrictions. Sa ipinadalang sulat kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, hiniling ng Solis Medina Fajardo and Malilong Law Offices na pangalanan ng BI ang pinagmulan ng impormasyon. Pinagpapaliwanag din ng ahensya kung bakit ito isinapubliko at tukoy ng mga opisyal na nagbigay ng pahintulot sa paglabas ng impormasyon. Una rito, sinabi ng immigration na may natanggap silang impormasyon tungkol sa planong paglabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy. Sa Pool Sabado. Kaugnay po ng balitang yan, nanindigan ng Bureau of Immigration na tama ang impormasyon na kanilang inilabas tungkol pa rin sa tangkang paglabas ng Pilipinas ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang inilabas nilang impormasyon ay verified information at mandato ng ahensya. Binigyang diin ng opisyal na walang basihan ng paratang na naglabas ang BI ng mali o gawa-gawang impormasyon.
Kasabay nito, iginiit ni Viado na patuloy nilang gagawin ang kanilang trabaho ng profesional, walang kinikilingan at alinsunod sa batas habang pinangangalagaan ng due process at mga karapatang nakasaad sa konstitusyon. Sa Pool Sabado. 11 minutos makalipas ang alas 9 ng gabi, sa iba pa nating mga balita, nakaamba na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na trading sa pandaigdigang merkado, posibleng tumaas ng 6 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Tinataya namang sisipa ng 5 pesos and 90 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang nasa 4 pesos and 30 centavos naman ang maaaring maging price hike sa kada litro ng kerosene. Ang muling pagsirit ng oil prices ay sa harap ng pangamba ng posibleng maantala na naman ang supply ng langis dahil sa limitado pa ring pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Sa Pool Sabado. Pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga pagpapalawak at pagtaas ng fuel discount para sa mga PUV dahil sa sunod-sunod na oil price hike. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, nakikipagpulong na ang ahensya sa mga stakeholder para sa ayuda sa transport sector. Kasabay nito, nire-review rin ng LTFRB ang mga nakabinbing petisyon sa taas pasahe. Isa sa mga panukala ang pagpapanatili at pagpapalawak ng 10 pesos na kada litrong fuel discount bilang alternatibo sa fare hike. Sa kasalukuyan, sakop ng fuel discount ang mga jeep at UV Express. Sa Pool Sabado. Samantala, nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Quiapo. Sa pinakahuling datos mula sa Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 550 kilometro mula yan sa kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugsong maabot naman sa 160 kilometers per hour. Napanatili rin ng bagyo ang lakas nito sa typhoon category habang mabilis na kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis huyan na 30 kilometers per hour. Sa kabila ho nito, wala na pong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang lugar sa Pilipinas, ngunit patuloy po nitong pinalalakas ang southwest monsoon o hanging habagat na siyang nagdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Luzon. Sa Pool Sabado. Alas 9:14 ho ng gabi, patay ang isang delivery rider habang kritikal ang isang construction worker matapos araruhin ng pickup ang ilang sasakyan sa kahabaan ng Villamor C5 Road sa Pasay City. Sa panayam ho ng DZRH sa mga traffic enforcer sa lugar, nakatulog umano ang driver ng pickup Ford Ranger na naging sanhi ng aksidente. Dahil dito, nawalan umano ng kontrol ang pick-up at dire-diretsyong inararo ang motorsiklo. Sa lakas ng impact, hindi agad huminto ang sasakyan at sumalpok pa ito sa isang L300 van na nasa kalsada kung saan naglalakad naman ang isang construction worker. Nakahandusay na ng madatna ng DZRH ang biktimang delivery rider sa lugar na agad na isinugod sa Pasay General Hospital habang dinala naman ng pulisya ang suspect sa Pasay Traffic Bureau para sa dokumentasyon. Posibleng maharap ang driver ng pickup sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. Sa Pool Sabado. Dalawa pang hinihinalang bomb expert ng teroristang grupong Dawla Islamiyya ang naaresto sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Kinilala mga suspect na si Saidamen Amilil at Razid Hazim na nadakip sa barangay Tucanalipaw sa magkasanib na operasyon ng pulisya at militar. Sa impormasyon ng mga otoridad, nabatid na mga tauhan ng dalawa ni Muslimin Amilil, isa ring hinihinalang bomb expert na naaresto sa parehong barangay. Si Muslimin ang iniuugnay sa Mamasapano encounter noong 2015 kung saan nasawi ang 44 na miyembro ng PNP Special Action Force o SAF
Sinasabing naturuan umano siya sa paggawa ng bomba ng Malaysian bomb maker na si Zulkifli bin Hir na mas kilala sa alias na Marwan. Na-recover mula kina Saidamen Amilil at Razid Hazim ang isang 45 kalibreng pistol, granada at mga diagram para sa improvised explosive devices. Kasalukuyang nakakulong ang dalawa sa himpilan ng pulisya sa Mama Sapano kasama si Muslimin Amilil habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa Pool Sabado. Samantala pa pinaiigting ng Philippine National Police o PNP ang pagtugis sa iba pang suspect sa pagpatay sa pro-Marcos vlogger na si Alicia Lipata na mas kilala bilang Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na niya ang lahat ng unit ng pulisya na palawaki ng manhunt laban sa iba pang hinihinalang sangkot sa pagpaplano at pagsasagawa ng pananambang. Iginiit ni Nartates na hindi titigil ang PNP hanggat hindi naaaresto ang lahat ng responsable sa krimen. Naaresto noong Huwebes sa barangay Dao Mabalacat City, Pampanga ang dalawang suspect matapos silang matukoy sa pamamagitan ng CCTV footage at iba pang ebidensyang nakalap ng Northern Police District. Matatandang binaril at napatay si Lipata sa harap ng kanyang bahay sa barangay 171 Caloocan City noong nakaraang linggo. Sugatan namang ngunit nakaligtas sa pag-atake ang kanyang live-in partner at patuloy na nagpapagaling. Sa Pool Sabado. Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras, alas 9:18 ng gabi. Kalafagton, amoy nakaka-joyful! Kalafagton, amoy nakaka-joyful! Kalafagton, amoy nakaka-joyful! Kalafagton, amoy nakaka-joyful! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Extension sa DZRH at RHTV. Samahan sa Pool Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo.
Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng aligasyon. The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Korupsyon. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. How can I be the mastermind? Panawagang aksyon ni Juan, tunay nga bang napakinggan? Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. The President's Agenda, a DZRH Special Coverage. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes, 27 ng Hulyo, maging una sa balita. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming. Nagbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito ho ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. Sapul Sabado. Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, hati ang opinyon ng publiko sa pagiging patas ng mga senador sa pagganap na hukom sa impeachment court. Sa survey ng Momentum Research, nabatid na 37.5% ang naniniwalang nagiging patas ang Senado at walang kinikilingan, habang 31% naman ang nagsabing hindi. Habang sinabi rin ni Clive Arguelles, CEO at founder ng Momentum Survey, na bagamat hati pa ang pananaw sa usaping ito, nagkakaisa naman ang mga Pilipino sa paniniwalang dapat ay personal na humarap at magpaliwanag sa paglilitis ang Vice-Presidente. 8 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang dapat na humarap si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sapul Sabado. Samantala, mayorya naman ng mga Pilipino ang may alam na isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ngunit kakaunti lamang ang aktibong sumusubaybay rito. Batay sa survey ng Momentum Research, 68% ng mga respondent ang nagsabing alam nila ang tungkol sa paglilitis. Pero 13% lamang o halos isa sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabing aktibo nilang sinusundan ng mga pagdinig. Samantala, 55% ang nagsasabing nakakarinig lamang sila ng mga balita tungkol sa paglilitis, ngunit hindi ito regular na sinusubaybayan, habang 29% ang hindi talaga sumusubaybay. Lumabas din sa survey na 32% ng mga respondent ang nagsabing nakalilito ang impeachment trial, habang 8% ang nagsabing masyado itong teknikal at mahirap unawain. 15% naman na nagsabing malinaw ang proseso, ngunit may ilang bahagi na komplikado, at 7% naman na nagsasabing malinaw at madaling sundan ang kabuang paglilitis. Sa panayam ng DZRH kay Momentum Research founder Clive Arguelles, isa sa mga dahilan ng kalituhan ng publiko ang madalas sa paggamit ng mga terminong legal at teknikal ng mga kalahok sa impeachment trial. Sapul Sabado. Sa iba pa natin mga balita, nagsorry si Senator Robin Padilla kay Congressman Terry Ridon. Ito ay matapos niyang ma-misquote ang kongresista sa isang TV interview. Nakasama daw ito sa mga bumabanat sa kapwa niya senator judges. Ayon kay Padilla, pangalan ni Ridon ang una niyang naalala noong nagsasalita siya dahil nagmula rin ito sa leftist movement katulad niya.
Kalaunan ay nilino naman ni Padilla na si Congressman Joel Chua ang tinutukoy niyang bumabanat sa mga senator judge. Samantala, tinanggap naman agad ni Ridon ang paghingi nito ng tawad. Sa pool Sabado. Kinasuhan na ng Ombudsman sina Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at dating Sultan Kudarat Congressman Arnulfo Go sa Sandigan Bayan. Tingil pa rin ito sa maanumalyang infrastructure projects. Nahaharap si Ang sa 14 counts ng graft habang tig-2 count naman ng graft at malversation kay Go at 3 iba pang kapwa akusado. Agad iniraffle ang kaso sa 7 divisions ng Anti-Graft Court ng Sandigan Bayan. Dati nang napasama si Ang sa listahan ng iniimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure sa posibleng plunder at bribery ng bilyong-bilyong pisong halaga ng mga infra projects. Sa pool Sabado. Samantala, hinatulan ng Sandigan Bayan si Janet Lim Napoles na guilty sa kasong may kaugnayan sa 50 million pesos na ghost agricultural projects sa iba't ibang lalawigan sa Luzon. Sa 237 pahinang desisyon ng 6th Division ng Anti-Graft Court, napatunayang nagkasala si Napoles sa 10 bilang ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 10 bilang naman ng malversation of public funds through falsification. Dahil dito, hinatulan siya ng 12 hanggang 15 taong pagkakakulong sa bawat graft case at 17 taon at 4 na buwan hanggang 20 taon sa bawat bilang ng malversation. Pinatawan din siya ng perpetual special disqualification at tinutosang magbayad ng kabuuang 50 million pesos na multa. Nagugat ang kaso sa umano'y illegal na pagpapalabas ng 50 million pesos na pondo ng Department of Agrarian Reform para huyan sa 10 dummy non-government organization na kontrolado umano ni Napoles para sa mga proyektong agrikultura na kalaunay napatunayang hindi naman naipatupad. Samantala, napawalang sala din si dating DAR Undersecretary Jerry Pacturan sa 10 graft charges dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit nahatulan sa 10 bilang na malversation through falsification. Nahaharap siya sa 14 na taong pagkakakulong, 8 buwan at 1 araw hanggang 19 na taong pagkakakulong, 1 buwan at 11 araw sa bawat bilang, kasama rin ang perpetual special disqualification at 50 million pesos na multa. Sa pool Sabado. Nanawagan si House Speaker Faustino D. III sa Senado na pabilisin ang pagtalakay at pagpasa sa mga priority bills ng Administrasyong Marcos bago matapos ang taong 2026. Sa isang video statement, sinabi ni D na umuusad na sa Kamara ang ilang mahalagang panukala, kabilang ang Cybersecurity Act na nakatakda ng sumailalim sa ikalawang pagbasa. Aniya ay may 8 pang priority measures na hinihintay ang aksyon ng Committee on Appropriations, gayon din ng Committee on Ways and Means. Hiniling din ni D sa Senado na makipagtulungan upang maipasa ang iba pang priority bill sa loob ng natitirang bahagi ng taon. Iginiit niya na kaya namang gampanan ng Senado ang tungkulin nito bilang impeachment court habang ipinagpapatuloy ang trabaho sa paggawa ng batas. Ayon pa kay D, maaari ring ipagpatuloy ng 2 kapulungan na pagbusisi sa mga panukala sa pamamagitan ng Bicameral Conference Committees at Technical Working Groups. Sa ngayon, sinabi niyang 26 sa 52 priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang naaprubahan na ng Kongreso. Kabilang dyan ang 15 sa 21 panukalang target na maipasa bago matapos ang buwan ng Hulyo. Sa pool Sabado. Samantala, posibleng dumalo si US President Donald Trump sa Association of Southeast Asian Nations ASEAN Leaders Summit na gaganapin sa Maynila sa buwan ng Nobyembre. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, nais si Trump na makadalo sa pulong, ngunit wala pang pinala-desisyon dahil nakadepende pa ito sa schedule ng Pangulo ng Amerika. Sinabi rin ni Rubio na mahalagang pagpupulong ang ASEAN Summit at susundan pa ito ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit, kaya patuloy pa aniyang pinag-aaralan ang schedule. Matatandaang dumalo si Trump sa ASEAN Summit sa Manila noong 2017 kung saan iginit niya ang kahalagahan ng kalayaan sa paglalayag
at paglipad sa mga karagatan. Sa Pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Education matapos ang pagkasawi ng grade 3 student na pinalo umano ng notebook sa ulo ng kanyang kaklase sa Davao City. Sa opisyal na pahayag ng DepEd, kinumpirma nito ang insidente ng pagkamatay ng grade 3 pupil na nangyari sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdao District, Davao City. Nakikipag-ugnayan na umano ang DepEd Davao City sa mga otoridad hinggil sa insidente at iniyak ang tulong sa pamilya ng biktima. Nagsasagawa na rin aniya ng psychosocial support sa mga apektadong mag-aaral at school personnel. Inimok naman ng DepEd ang publiko na hayaang gumulong ang investigasyon at iwasang magbigay ng anumang spekulasyon na posible lang makaapekto sa pamilya at mga sangkot na mag-aaral. Sa Pool Sabado. Alas 9:32 ng gabi, bumagsak sa pinakamababang antas ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bakers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61.847 pesos kada dolyar kahapon. Araw ho yan ng Biyernes. Mas mahina ito kaysa sa naitalang record low noong Miyerkules at Huwebes na nasa 61.75 pesos per dollar. Ang patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso ay sa harap ng tumitindi na namang tensyon sa Middle East. Sa Pool Sabado. Samantala, patuloy sa pagsadsad ang antas ng tubig sa Angat Dam. Ito ay sa kabila ng mga nararanasang pag-ulan sa mga nakalipas na araw. Ayon kay Pag-asa Hydro Forecaster Edgar de la Cruz, mas marami ang nakokonsumong tubig kaysa sa pumapasok sa Angat Dam kaya tuloy rin sa pagbaba ang water level nito. Kaugnay nito, sinabi rin ng Manila Water na posibleng ibaba ang water pressure sa ilang mga lugar. Sabi ni Manila Water Corporate Communication Department Head D.T. Galang, ito'y para matiyak na pantay-pantay pa rin ang magiging distribusyon ng tubig kahit patuloy sa pagbaba ang antas ng tubig sa nasabing dam. Tiniyak naman ni Galang na 24/7 pa rin ang serbisyo ng tubig at nilinaw na ang mga nararanasang water interruptions ay bunsod ng mga isinasagawang maintenance work. Bukod sa Manila Water, magpapatupad din ng mas mababang water pressure ang Maynilad. Sa Pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, inabisuhan ng Department of Health ang publiko na maghanda ng emergency go bag at sundin ang mga precautionary measures sa harap ng posibleng epekto ng habagat at severe tropical storm o typhoon. Kaya po, sa bisong inilabas ng DOH, iginiit nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng emergency go bag na may lamang malinis at na inuming tubig, ready to eat na mga pagkain, first aid kit, toiletries, mga damit, power bank, flashlight at mga mahalagang dokumento. Nagpaalala rin ng DOH na panatilihing nakasara ang mga pinto at bintana ng bahay at sakaling pasukin ng tubig baha ay siguruhing naka-off ang supply ng kuryente ang tangke ng LPG. Dagdag pa ng DOH, kung malagay sa alanganing sitwasyon, tumawag lamang sa National Emergency Hotline na 911. Pinaalalahanan din ng ahensya ang publiko na tutukan ng kalagayan ng panahon, gayon din ang mga abiso mula sa mga LGU para sa mga dapat gawin sa oras ng kalamidad. Sa Pool Sabado. Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito po sa programang Sa Pool Sabado. Sa pangalan ho na buong pwersa ng DZRH News. Ako po ang inyong nakasama, ito ho si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbabalik ho ang ating programa. Makalipas pa rin ang ilang mga paalala. Oras ho natin, 9:35 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con.
with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ang mga usaping may kinalaman sa Bawal ating na akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. Alas 4 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Sa Pool Sabado. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao.
Good evening Metro at Mega Manila. Welcome back ho sa programang Sapul Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama ngayong gabi. Ito po si Kyle Bulyas, ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamusta ho ang inyong weekend? Medyo naging maulan, at least ito ho sa bahagi ng Metro Manila, specifically dito sa Manila at Pasay area. Naging maulan o paulan-ulan, 'di ba? Nakakaranas tayo ng light to moderate rains na may panandali ang malakas na buhos. Ito po ay sa kabila ng paglabas ng bagyong Quiapo. Nakalabas na ho ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Quiapo. Pero patuloy hong pinalalakas nito yung hanging habagat. So, nakakaapekto pa rin una yung trough o yung buntot ng bagyo dyan pa rin sa bahagi ng extreme northern Luzon. Habang dahil nga malakas o may kalakasan itong bagyo, hinahatak nito yung hanging habagat na siya naman nagdadala ng mga pag-ulan dyan sa iba pang bahagi ng Luzon. At iba pang bahagi, localized thunderstorms na ho yung nararanasan sa iba pang bahagi ng bansa. So ingat-ingat ho mga kababayan. Lagi po kayong magdadala ng payong at nakikita ho natin sa social media yung iba't ibang report sa ugnay ng mga nararanasang pagbaha. So ingat din ho tayo dyan at kung hanggat maaari iwasan ho natin yung paglusong sa baha para ho makaiwas tayo sa iba't ibang uri ng sakit. Napakadelikado ho na, lalo na yung leptospirosis. Gayun din kapag may chance ho na makapaglinis na ng ating kapaligiran kapag tumila na ang pag-ulan at humupa na ang mga baha. Kung maaari maglinis ho tayo ng ating kapaligiran para maiwasan ho yung mga naipong tubig ba pamugaran ng lamok na siya namang nagdadala ng sakit, 'di ba? Yung dengue. Ayan, so magpalakas ho tayo ng ating katawan. Huwag niyo ho usong-uso ngayon. Sipon at ubo. So sa mga kababayan natin, magsuot ng face mask. Hindi ho porket nakalampas na tayo sa COVID-19 pandemic. Kakalimutan na natin yung kumbaga yung hygiene tips, 'di ba? Yung precautionary measures, 'di ba, para makaiwas tayo sa sakit. So sana i-apply pa rin natin 'yon. Kung ano yung natutunan natin nung pandemic, 'di ba? Yung pagsusuot ng face mask at pananatili indoors, specifically yung mga vulnerable sa sakit. Mga kabataan, yung mga matatanda at yung mga may comorbidities. Anyway, batiin ko muna yung mga naka-tune in sa ating Facebook Live. Magandang gabi kay Miggy Falier Villa. Ayan, good evening po, DZRH News MBC Family. Good evening din kay Leo Havares. Ayan, magandang gabi kina Ann Gabua, Greg Havares, Maylene Atienza, Rosa Rubio at Engineer Cesar Havares ng Puerto Princesa City, Palawan. Happy listening at magandang gabi sa inyo. Maraming salamat din po kay Ria Soto, magandang gabi kay Sean Patrick Soriano all the way from, nasa ka ba? Mandaluyong o Laguna? Ayan, happy listening po kay RF Bausa at kay Kuyang JP Acuña. Ayan, binabati niya sina Nanay Vicky at sa kanyang pamangkin na si Nia na May all the way from Tangos City o Tangos South, Navotas City. Magandang gabi din kay Ate Beth Gray at kay Ronald Velasco na naka-tune in sa ating YouTube live via DZRH News Television. Ay, at tabayanan po ninyo ang aming special coverage para ho sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa araw na po yan ng Lunes. Bagamat alas 3 ho ng hapon yung parang peak. 'Di ba? Yan yung oras na magdadatingan na yung mga senador, iba pang mga kongresista dyan ho sa Batasang Pambansa sa Quezon City. At of course, yung pagdating ng ni Pangulong Marcos. So,
yan ho yung oras no, bandang 3:00 ng hapon. But of course, umaga pa lamang nakatutok na ho dyan ang buong pwersa ng DZRH News at tabayanan ho ninyo ang aming special coverage sapagkat iba't ibang kilos protesta na ho ang ating inaasahan na ikakasa specifically dyan sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Hindi rin ho mawawala ang siguro mga pagkilos dito rin sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Maynila dyan sa Liwasang Bonifacio. Baka mayroon din tayong ma-monitor na mga pagkilos dyan sa may Recto Avenue, sa may Legarda, yan yung paligid ng Menjola. So yan ho ay tututukan ng ating mga RH reporters. At speaking of SONA special coverage, antabayanan ho natin yung may mga inihanda po kaming mga special report ng ating mga malipala ko ng piling meron ho tayong inihanda mga special report ng ating mga reporter, ating mga news personnel. Siyempre, hindi lang ho yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte yung ating inaantabayanan. Tinututukan din ho natin, binabantayan ho natin yung mga achievements ng ating mahal na Pangulo. At of course, binabantayan din natin ano pa yung kanyang mga pagkukulang. Ano pa yung kanyang mga ipinangako noong siya ay nangangampanya pa lamang na hindi pa rin natutupad sa ngayon. At of course, yung pamamalakad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim pa rin ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa puntong hong ito, dumako ho tayo sa National Bureau of Investigation. Ako, napakamainit ho sa mata ng publiko ng NBI sa ngayon. Lalo't sa gitna ho yan ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi lang ho yan ang ating tinututukan sapagkat na marami hong high-profile cases na tinutukan ng NBI sa nakalipas na taon. Alamin ho natin ang update. Ano na nga ba ang progreso ng mga iniimbestigahan ng mga malalaking kaso ng NBI? Alamin natin yan sa special report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang senador, magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa iyo. Ito, lubuan. Kispigan kami doon, di ba ba? Matapos magtago ng mahigit kalahating taon, ganito ang dramatikong paglutang ni Senator Bato de la Rosa sa Senado para sa Senate takeover ni Senator Alan Peter Cayetano nitong May 11 ng taon. Nakipaghabulan ng senador sa mga ahente ng National Bureau of Investigation sa una nitong pagtatangkang isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Nalaman niya na isi-serve sa kanya, sinasabi na NBI niya. Tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganon. At kaya siya nasugatan, not is because inflicted ng mga agents, but nadapa siya. Bigo ang mga NBI agent na mapa sa kamay si Bato na isinailalim sa protective custody ni Cayetano hanggang noong May 13 nagkaputukan sa pagitan ng Sergeant at Arms ng Senado at mga ahente ng Bureau na nagbabantay sa karugtong nitong GSIS compound doon. May baba, andito! Dito sa baba! Alin sa baba, kami baba! O saan? Ang pumutok sa amin si Aplas. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Paano nangyari? Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan. Madaling araw noong May 14, tumakas si De La Rosa sa tulong di umano ni Senator Robin Padilla na kinasuhan na ng pulisya ng obstruction of justice. Para kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinadya ang putukan sa Senado at posibleng tinangka umano ni Bato na gawing escape route ang GSIS building. Pagkakalit si Senator Bato for surrender. Lagi naman may dito pumapasok sa amin everyday. Hindi valid. Pag sabi namin bago, yung mga dating lead namin, lead na namin, napunta ako, chinek, nanik, hindi ba nila. But always, there's always a report every day.
Sa ilalim ng liderato ni NBI Director Jaime Santiago, inimbestigahan at inirekomenda ng Bureau na kasuhan ng 3 bilang ng grave threat at 1 bilang ng inciting to sedition si Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang ito sa grounds of impeachment sa pangalawang Pangulo kung saan si NBI agent John Mark Calilong ang unang testigo na iniharap ng House Prosecution. Hiniling din ng prosekusyong paharapin sa paglilitis si Matibag habang nakahanda naman si dating Director Santiago na tumistigo kung ipatatawag. One of the pieces of evidence that we gathered during our investigation is the video of the November 23, 2024 online press conference held by the Office of the Vice President, which was posted on the Facebook page of Harry Roque, sir. Bukod sa puganting si De La Rosa, marami pang malalaking tao ang tinutugay-gayan at sinusubukang makwelyuhan ng NBI. Kabilang na si resigned Congressman Zaldico na isinasangkot sa flood control scandal. Mismo ang Pangulo ang nag-anunsyo na huli na si Ko sa Prague noong April 16 pero walang inabutan. Ang mismong Justice Secretary Frederick Bida nang lumipad pa Czech Republic para sana sa repatriation. November 23 pa ng nakalipas na taon, humiling ng red notice sa Interpol ang NBI pero nakabinbin pa rin ang aplikasyon hanggang ngayon. November 21, 2025 lumabas naman yung opisyal na arrest warrant ng dating mambabatas. Maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na stop, na prevent sa pagkilos. Bukod kay Zaldico na Hulyo 2025 pa lumabas ng Pilipinas, pahirapan din ang hanapan sa business tycoon na si Atong Ang, ang itinuturo naman na mastermind sa missing sa Bungeros. Deklarado si Ang bilang number 1 most wanted person at inilunsad ang malawakang manhunt operation nitong Enero 15 ng taon. Hindi rin matagpuan ng mga otoridad si dating Bucor Director General Gerald Bantag na itinuturo namang pumatay sa radio commentator na si Percy Lapid noong October 2022 yan. Mahigit 3 taon na siyang sinusubukang iharap sa Las Piñas City at Muntinlupa Regional Trial Court na nag-issue ng arrest warrant para sa 2 bilang ng kasong murder o pagpatay. There are informations that we are validating, tinitingnan pa namin. May nagsasabing na sa labas ng bansa, may nagsasabing na dito. So I dedicated a specific team composed of 4 to track him. Definitely, 20 million is better than 10 million pesos. Could be that because of the increase in the reward money for the information that would lead to the arrest of Mr. Atong Ang, kaya baka mas makatanggap tayo na mas additional at credible na information ko. Iniimbestigahan din ng Bureau ang 18 nagpakilalang dating sundalo at bagman umano ni Zaldico na sabi ni Matibag, inalok di umano ng tig 5 milyong piso ni dating Congressman Mike Defensor para lumutang. Hindi inaalis ng direktor ang posibilidad na bahagi umano ang mga maleta boys ng mas agresibo na destabilization effort laban sa administrasyon. Bantay sarado rin daw nila ang ilang retirado na militar at pulis na posibleng dawit sa tangkang destabilisasyon. Ano yung nangyayari? No? Kasi ako ngayon, from the law enforcement point of view, tinitingnan ko baka destabilization na talaga to. They're looking for a tipping point eh. Dahil nanawagan na pupunta sa Senado, tapos paulit-ulit, wala namang bago sa sinasabi ng 18 Marines. Si Defensor na aminadong tumutulong sa mga dating sundalo, misis nito na si Julie at 2 anak kinasuhan ng Qualified Human Trafficking ng Bureau kaugnay ng sinalakay na Chicago KTV bar sa Pasig City noong April 23 kung saan nasagip ang mahigit 50 kababaihan. Gayon din si Wakwak Golf and Country Club President Lawrence Tan na naabutan sa raid at ilan pang opisyal ng Cliff Point Development. So ngayon, ginagawa na naman nila yan para i-discredit yung mga Marines na parang binayaran sila para magsalita. Pero kitang-kita nyo naman, yung mga sinabi nila, natural na natural. Sana yung resources ng NBI gamitin para talagang imbestigahan yung nakawan sa ating bansa. Yung ganitong ginagawa nila na parang
every time na may magsasalita, para bang ang nangyari, kalaban. At pagkatapos sisiraan nila, at kayo na naman magsasampi na sila, ikalokohan yan, Atty. Matibag, para na lang sa bansa. Itinanggi ng liderato ni Matibag na ginagamit lamang ang kagawaran para targetin ang mga kalaban ng gobyerno. Kasunod na rin ang inihabla nitong cyber libel at unlawful publication laban kay dating broadcaster Jay Sonsa at vlogger na si Eric Celis kaugnay ng di umano pagpapakalat ng mga peking medical record ng Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang pa sa malalaking operasyon ng Bureau ang pag-aresto kay Peanut Gallery Media Network founder at CEO Franco Mabanta at 4 na iba pa kaugnay ng umano'y 350 milyong piso na extortion kay dating Speaker Romualdez. We want to exercise caution and the NBI would like to follow the rules. Na sobra na, bigyan natin sila na mas sobra pa dun sa requirement ng due process para wag sabihin ng politika. Kasi nakakasawa na yung maririnig mo, politika. Dito lamang Hulyo 10 bumuo ng task force ang NBI na tututok sa pagkamatay ng Ateneo Cagers na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Mahigit 20 individual ang ipinasabina ng Homicide Division, kabilang si resigned Ateneo coach Tab Baldwin. Kabilang din ang Bureau sa mga tumrabaho upang makulong ang kontrobersyal na si former Bamban Mayor Alice Guo. Mahigit 70 criminal complaint ang inihabla sa kanya ng NBI dahil umano sa violation sa anti-dummy law at falsification. 18 kaso na laban sa mga sabit sa flood control corruption ang inihain ng NBI sa DOJ hanggang noong Abril. 3 sa mga ito ang inakyat na sa Sandigan Bayan at 3 rin sa Quezon City Regional Trial Court. Kabilang sa malalaking pangalang kinasuhan ng Bureau sina Senator Jinggoy Estrada, dating Senator Bong Revilla Jr., dating Public Works Secretary Manny Bonoan at former Congressman Zaldico ng Ako Bicol. Inirekomenda rin ng Bureau na kasuhan sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, former DPWH NCR Regional Director Gerald Opulencia at Sims Contractor Sally Santos pero napasama pa sa Witness Protection Program. Hindi maikakaila na mahaba na ang listahan ng mga operasyon, mga pagsalakay at reklamong naisampa ng kagawaran. Pero ano nga ba ang hinihintay ng ating mga kababayan? Babago na magkaroon talaga ng resulta kung ano yung pinaglalaban ng mga mayayamang tao, yun ang mahirap pulihin. Yung justice system natin mahagal. Secret talaga nahuhuli yan. Para sa SONA 2026, ito si Giselle Ricafort and Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. SONA 2026, a DZRH special coverage. Maraming salamat RH15, Giselle Ricafort. Yan ho ay isa pa lamang sa marami hong special report na inihanda ng DZRH News. Kaugnay pa rin ng nalalapit na ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. At bago ho tayo magpaalam, batiin ko lang ng happy birthday si Uncle Leonardo Diaz at shoutout daw kay Shirley ng Hardware. Magandang gabi din kay... Ay, nawala yung ano. Kay Ma'am Ria Soto, kay RF Bausa na kanina pa naka-tune in sa ating Facebook Live. So, antabayanan ho ninyo sa iba pang mga programa ng DZRH News ang iba pang special report para ho sa SONA 2026. At of course, ang aming special coverage ng DZRH, ang The President's Agenda, ang ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. In the meantime, kami po ay magpapaalam na. Muli ako po ang inyong nakasama. Ngayong gabi ito po si Kyle Bulias, ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang programang Gabi ng Misteryo. Makakasama niyo ho dyan sila kay Ray Sibayan. Oras po natin, eksakto yung punto, 10:00 ng gabi. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo.